Oh, you say hi. Hi. You say hi, guys. That's a big. That's a big. Hello, Daddy. Hello, Mama. Hello, Daddy. Hello, Mama. Hello, Ori. Hello, boy. Okay. Hello, Ashley. Hello, Ate. Okay. Hello. Okay. O, sige. Si Mama naman, ano? Okay? Hello, everyone. This is Princess Mendoza. And this is my big. And this is Ori. And welcome back to my channel. The baby, big, the ever, Okay. Oh. Okay. So, ayan nga guys. Unang-una sa lahat, gusto ko sana magpasalamat sa lahat ng mga nag-like sa aking Facebook page na Princess Mendoza Vlogs. Tapos, doon naman sa mga nag-follow sa aking Instagram account. Sleepy pa siya. Na at CE_SS my name, that says my name. Ayun po. Please po, paki-like lang po. Meron na po ako 100 likers. Ayan. Thank you so much po. And doon naman po sa Instagram ko, meron na akong 6,000 plus na followers. Thank you so much, guys. You say thank you, baby. You say thank you. Thank you. Okay, so for today's topic, ang gagawin natin ay yan. Okay. Ano ba to? Pouch na naman ng LBC pagkakagastusan, ano? Okay. Yan. So, yan. Nag-order ako online. Ito naman, di ba, naalala nyo, meron akong, kung napanood nyo na pala, kung napanood nyo na yung isang video ko na nag-order ako online, pero via, ano yon, via Facebook. Ito naman, Instagram. Okay? So, ito naman is option nyo lang. Nasa sa inyo kung gusto nyong mag-order sa Facebook. Ito naman, at least meron kayong choice sa Instagram naman. Meron ako nakitang seller. Tapos, kung gusto nyo naman magpunta... Excuse me, that's my baby. Masanay na kayo. Okay, so, yun nga. Kung gusto nyo naman magpunta sa ibang store na napuntahan ko, nasa sa inyo. Ito, option lang to, walang pilitan, okay? Kasi baka sabihin nyo, ay sis, nanananan. Ito, option lang po. Nasa sa inyo kung gusto nyong bumili. Kung wala kang Facebook page, mag-Instagram kayo. Ngayon, kung meron kayong Facebook, ay kung ayaw nyo sa Instagram, at gusto nyo sa physical shop, doon kayo sa ibang video ko. Ilalagay ko sa description box, okay? So, ito po, binili ko sa isang seller sa Instagram. Ito yung name niya. Teka, hanapin ko ha. Okay. Parang feeling ko bagong seller lang to. Kasi nasa 3,000 followers lang pa lang siya. Pero hindi ibig sabihin na hindi legit ha. Kasi marami tayong mga newbie na mga seller. Pero legit naman. Okay. And disclaimer, hindi po ako bayad dito. Walang ibinayad sa akin. Sariling pera ko po ito. Kaya malapit na po akong maghirap kabibili ng gold. Okay, so ito yung name ng seller. Nakita nyo ba? Ayan. Ayan, nakita nyo. Okay. Si Ongpin Gold Direct Supplier. Okay, Ongpin pa lang, 'di ba? Gold Direct Supplier na siya. So dito ako bumili. Actually, ang tagal na nag-search ako ng mga supplier ng gold dito sa Instagram. So, once na nakita ko, compute. Hindi na ako magme-mention ng mga ibang shops na tinignan ko. Pero usually, nagre-range ng 2,300 per gram yung mga mga tawag dito, gold na binibenta. 2,300 up. Okay, so pataas. Ito sa kanya nakalagay okay, yun yung Ongpin Gold Direct Supplier, Brills and Golds plus auction items. So meron din siyang mga subastang binibenta. Lowest price guaranteed 2,280 per gram. Okay. So sa Instagram ha, sa Instagram, ito po yung nakita kong pinakamura. Kaya kung may makikita kayong mas mura dito, wala naman tong hindi naman to tawag dito, hindi naman to contest. Ito lang po yung nakita ko talaga na cheapest sa experience ko. Ngayon, sa experience nyo, kung meron pa kayong mas cheaper dito, mas maganda. Okay? Ito naman ay sa aking experience. Okay? Kasi ito yung nakita ko na
Ayan, yan. Okay? Ulit-ulit. So, ito na yung in-order ko. Open na natin. In-order ko siya ng Monday. Ay, binayara ko ng Monday. Dumating ng, ay, pinaship niya ng Tuesday. Dumating ng Wednesday. Ngayon ko palang i-open. Okay, kasi wala akong time. Excited na kayo. Okay. So, legit naman siya. Ibig sabihin kasi, dumating naman yung item. Naku po. So, ayan o. Tinatad ng tape. At pala natin kung ano dito. Tawag dito. Scissor. Ah, hindi. Madali naman pala siyang buksan. Okay. At ito po yung box. Ayan. Open na natin. Ayun! Okay. Yan. Yan. So, nakalagay siya sa isang plastic. Ito, in-order ko. Open natin. Ah. Okay. Oh, maganda. Oh, maganda siya, guys. Oh. Ako po ay Catholic. Yan. Obvious naman. So, ito yung binili ko. Ang grams na to is 3.5. Ayan. Combine na si, si necklace, tsaka si pendant. 3.5. Ayan. Kita nyo? Ayan po. Okay. Dito naman, may nakalagay na 18 karat to ha, Saudi gold. Dito, yan, nakalagay 750. So, ibig sabihin, 18 karat siya. So, anong tawag dito? Box type ng chain. Ayan. Maganda siyang klase. In fairness, tsaka mafe-feel mo na may kabigatan. 3.5. Ang binayaran ko dito ay wait kinompute pa. Times 3.5. 7,980. Okay, nagbayad ako through BDO. Nag-deposit ako sa BDO. Okay. Tapos, ang shipping fee is 260. Kaya ito yung total ng binayaran ko. Tandaan nyo guys, pag medyo, yan, katulad yung 250, 260, meron yung meron yung tinatawag na insurance. Alam ko parang 5,000 lang yata yung insured items. Pero, pwede nyong itanong dun sa seller. Kung magkano nga ba. Okay, suot ko na siya. Yung chain na to is 20 inches. Kaya medyo mahaba. Meron ba akong pinipeg dito? Sino kaya? Ayan. Okay, ibaba ko yung camera para makita nyo. Ayan. Okay. So, makikita nyo ang laki ng cross. Oh. Ayan. Malaki yung cross, no? Tsaka maganda siyang klase. In fairness. Hindi siya magaan at chipipay tingnan. Maganda, guys. Hindi siya mukhang chipipay tingnan. Oh. Ang laki ng cross. Look, oh. Yan. Ganyan kalaki. Okay. Nice ko yung camera. Okay, ganito. Check natin, ha. So, 2,280 yung price niya. Tapos, ito yung ibang items na binibenta niya. Kung makikita niyo, pwede niyong scroll. Yan. So, may mga Japan gold din siya. Katulad dun sa akin, may mga medallion din. May white gold. May yellow gold. Iba-iba. So, ayan, depende na lang sa inyo. May mga bangles din, kung gusto nyo. Okay, nakikita nyo ba? Sabihin nyo pag hindi, Yan, yan. Okay. May mga bangles, iba-iba. Tapos, yung seller, alam nyo, ano siya, very accommodating. Accommodating, very nice. Tapos, yung mga questions ko, ayan,
sinasagot niya ng maayos. Tapos nag-send din siya sa akin ng tracking number nung na-ship na niya yung item. Kaya sabi ko, okay. Mabait naman pala yung mabait naman pala. Bakit ako nag-order? Kasi gusto kong patunayan sa inyo na kumbaga, legit yung seller. Kaya at the same time, legit din yung item. Kaya ito, after na to, ipapa-appraise ko na siya para malaman natin kung magkano, ha? Kung hindi naman ako masyadong lugi, o hindi man, nagbebenta ba talaga siya ng original? Kasi dumating naman yung item. Okay? Yun lang, guys. Okay? Pakita ko sa inyo later, ha? Okay. See you! Pauwi na kami. Nakatapos na kami sa Cebuana. Let's go na, baby. Okay, let's go. Bye-bye. Ayan, guys. Nakauwi na ako galing sa Cebuana. Nakauwi na pala kami kasama yung baby ko. Okay, ganito. Napa-appraise ko na siya. Etong cross. Alam nyo, ang appraisal niya is 7,000 pesos. Okay, not bad. Kasi nabili ko siya ng 7,980. Meron lang ako luging 980. Again and again, ano bang comment ko doon? Wala. Kasi tumataas ang value ng gold. I-try ko tong isang after 1 year, 2 years. Feeling ko baka same amount na nung nabili ko or kung hindi man mas mataas na yung value. Hello. Kasi ang... Kasi ang gold po ay tumataas ang value. Opo. That's my baby, guys. Pasensya, nakatabi ko kasi siya. Ayun. So, tumataas ang value ng gold. Okay, tapos, i-share ko lang din sa inyo na yung mga tips para at least maiwasan yung ma-scam, ganyan, kasi alam niyo na ang gold is medyo mahal, ganyan. So, 1 gramo lang magkano na? 2,000 plus, 'di ba? So, isipin niyo kung yun, ma-scam kayo. Kaya ako naman ginagawa tong mga video na to. Nagtatry ako ng iba't ibang seller kasi to give you an option. Kung wala kayong Facebook, pwede kayong mag-try sa Instagram. Ngayon, magta-try pa ako ng ibang mga sellers, 'di ba? Para at least ako muna makatry, 'di ba? Para at least ma-experience ko muna at nang ma-share ko sa inyo. Kasi mahirap naman, maraming viewers ko nagtatanong, o kaya sa akin pa pinapa-legit check. Hindi ko masabi kasi syempre unless na try ko, 'di ba? Hindi ko magagaranti, yun lagi yung sagot ko kasi unang-una hindi ko pa naman na-try dun sa seller kaya hindi ko alam. Kaya lagi para maiwasan ang scam, ganyan, unang-una, do your research. Dapat feedback, maghanap kayo ng feedback. Very important yun. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Tapos, unang-una, mode of payment. Huwag kayong papayag na smart padala lang, Palawan, ganyan, GCash. Although, di ko sinasabi na yung iba bogus na dahil, dahil yun yung mode of payment nila. Pero alam nyo, pag meron kasing, magbabayad kayo through, dun sa mga bangko na yan, kasi bago ka makapag-open ng account, kailangan ng mga identification, tapos yung mga kung saan ka nakatira, yung mga ganyan, bago ka makapag-open ng account. Kaya medyo mas madiwara kasi ang pag-open ng savings account sa bangko. Kaya ako, mas preferred ko talaga yung merong bank account, yung seller. Tapos, ano pa ba? Kunin nyo yung personal account ni seller. For example, yung Facebook niya. Tapos, i-message nyo. Direct nyo siya. Kasi minsan, di ba, lalo na sa Instagram, wala kayong nakikita doon di ba? Hindi nyo nakikita si seller. Mas maganda kunin nyo yung personal account niya. Eto si Ongpin, tinanong ko siya kung ano yung personal account niya. Sinend niya sa akin. Kaya kumbaga, before ako nag-recommend, kailangan at least nag-research muna ako kasi mahirap. Alam niyo na, baka ako mapahamak, diba, pag nagre-recommend. Tapos, ano pa ba? Ayun, pagdating naman sa insurance ng item, kasi si LBC, alam ko, 5,000 lang ang insured value niya. So, ibig sabihin, katulad na to, worth 7,000 na siya. For example, nawala siya na damage, paano yung 2,000 plus ko? So, dapat, before kayo mag-order, itanong nyo si seller kung ano mangyayari. Just in case na yung item na bibili nyo is 5,000 up, mawala, ma-damage. Anong usapan nyo? Meron naman akong mai-recommend na courier na
nakapagpadala ko dati doon ng worth 18,000 pesos. Napa-insure ko siya ng 18,000 pesos sa Air 21. Kaya kung mai-recommend nyo siya or kung pwede si seller doon na magpadala, much better. Okay, yun yung recommendation ko. Tapos, ano pa ba ang mai-share ko sa inyo? Oh, tapos eto pa pala, nasagap kong chismis. Pero makatotohanan chismis to, ha? Kasi, di ba, galing ako sa Cebuana. Tapos, alam nyo, nagtanong ako doon. Kasi sabi ko, ma'am, bakit hindi po masyadong accurate yung, for example, kasi may nagtanong sa akin na isang viewer ko na bakit daw merong difference doon sa timbangan ng seller na pinagbilan niya na 0.1, tapos doon naman sa Palawan. Okay? Na parang ganon. Na pina-appraise niya. So, may difference. Ngayon, tinanong ko doon, kasi daw, ang weighing scale is very, very, very sensitive. Okay? Kumbaga, kung mapapansin nyo po, pag pupunta kayo sa mga pawn shop, yung mga weighing scale nila, may glass. Alam nyo yun? Alam nyo ang purpose nun? To avoid yung wind. Okay? Kasi very sensitive daw. Mahanginan lang ng konti, may tendency na magbago yung weigh. Okay? Kaya, anak ko. Kaya, kumbaga, much better daw kung kunwari titimbangin doon sa mga kulob na lugar. Okay, so yun. Pero hindi ko rin sinasabi na yung ibang seller na hindi kulob is hindi accurate, ha. May time daw talaga na ganon. Okay, lalo na't kung malakas yung hangin. Yun lang sinishare ko. Pero ito, accurate naman ang kanyang, baby, yung foot mo. Yung timbang niya. Okay? Ano pa ba? Ayun. Tapos, ginawa ko tong video na to, guys. Dahil gusto ko, nabigyan ko kayo ng option. Kung gusto nyo mag-order sa Facebook, meron akong video tungkol doon. Kung gusto nyo naman sa Instagram, at least meron ako ngayon na seller na try, na pwede kong mai-recommend kasi nga, legit naman siya based sa experience ko. Tapos naman, kung gusto nyo naman doon sa mga physical stores na pinuntahan ko, pwede nyo puntahan anytime. Monday to Saturday lang pala sila open. Ganyan. So, nasa sa inyo kung ano yung choice nyo. Binibigyan ko lang kayo ng options. Ayan, maraming options. Kasi, syempre, di ba, tinatanong nyo ako lagi ang daming mga viewers ko, sis, baka naman may online page sila, FB page pala, sorry, o ganyan-ganyan. Paano kung wala? Kasi kadalasan, alam nyo, yung mga Chinese na may-ari ng, kunwari sa Ongpin, sample na lang, yan. Alam nyo, yung iba doon, talagang hindi nila na-maintain or wala talaga sila totally FB page. Baby, talagang wala. Hindi sila ganun ka-techy pa. Ganyan. Kaya kumbaga, talagang aasa tayo minsan doon sa mga seller na may online, diba? Na hindi rin naman kahit papano, hindi rin naman nalalayo doon sa presyo ng mga physical store na napuntahan ko. At saka, ano pa ba? Huwag kayong manghinayang doon sa shipping fee kasi kung, for example, kung isang item, dalawang item ang bibili nyo, tapos pupunta kayo doon, mamasahe kayo, tapos galing pa kayong Mindanao, o kaya naman ng Visayas, medyo mas malulugi kayo. Siguro, mas ina-advise ko kung pupunta kayo doon sa mga yon, sa mga lugar na yon, kung mas marami kayong mabibili. Diba? Ito naman ay another option lang. Okay? And legit. Ayan. Okay. Baba mo na yung paa mo. Okay, guys. Ayun, thank you so much for watching. Meron ako susunod na video. Lazada naman and Shopee na mga gold sellers. Check natin yan. Okay? Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye!